Saya na sa unang buwan ng taon ng 2026 ay makarating po muli sa inyong pamilya sa gawain na ito. And of course, makumusta, makita, and at the same time to declare the word of God in your midst or in your presence. Ayan. Pakiharap nga po ka sa katabi at pakisabi sa kanyang, masaya akong makita ka ngayon. Ayan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. Happy New Year po sa bawat isa. At ang aking pong panalangin na nawa ang taong year 2026 ay maging taon kung saan ang bawat isa ay mas higit na makilala ang Panginoon, lumago sa paglilingkod sa Panginoon, at maranasan ang pag-ibig at dakilang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Everybody say Amen. Ayan. So, salamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ibinigay niya sa akin. Tayo pong lahat ay tumayong muli at nais ko pong ipanalangin natin ang salita ng Panginoon sa umaga pong ito. Amen. Dear Heavenly Father, we thank you for the wonderful day you have given us. Thank you for the perfect weather, the sun, and all the things that we are enjoying today. This is indeed your day, and we rejoice. We are glad that you have given us this wonderful privilege and freedom to be here today. Sumamba, Panginoon, sa iyo. Wala na pong pinakamagandang lugar sa mundong ito. Panginoon, ang aming pong panalangin na nawa sa pagbabasa namin ng inyong salita, sa pakikinig po namin ng inyong salita, ay makita namin ang katotohanan ng inyong mensahe sa aming buhay. Hindi lang po aming maunawaan, hindi lang po aming maisapuso, higit sa lahat ang inyong salita ay aming pong maisabuhay sapagkat doon namin mararanasan ang dakilang pag-ibig at pagpapala ninyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming panalangin. Everybody say Amen. Amen. Maaari na po kayong makaupo. Ang binigay po sa aking assignment ni Brother Ira, magandang umaga nga pala, Brother Ira, Pastor Milbury, at magandang umaga po sa bawat isa. Ang ibinigay po sa aking assignment ngayon ay the centrality of God's Word. Ang pagiging sentro ng salita ng Panginoong Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit po ito napakahalagang maunawaan natin? Sa John chapter 13 verse 17, ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay ganito, if you know these things, yan, if you know these things. Ano po yung these things na sinasabi dito ni Jesus? Ang pinatutungkulan po niya dyan, context, yan po yung verses before and after verse 17. Ang pinatutungkulan dyan ni Jesus ay yung kanyang example at yung kanyang teaching. Sabi niya, if you know my examples and if you know my teaching, when you combine the example, the life, and the teaching of the word of Jesus Christ, we call that the message of the Father. Okay? Ang mensahe, ang salita ng Ama sa pamamagitan ng buhay at ng itinuro ng ating Panginoong Hesus. So sinasabi dito ni Jesus, if you know these things, if you know the message, but it doesn't end there. Hindi ako po doon nagtatapos. Hindi, ang sabi po niya, and you do these things, blessed are you if you do them. Kaya po alam ninyo mga kapatid, ang salita ng Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos, is not just meant to be understood. It also meant to be applied. And at the same time, it's also meant to be experienced. Ito pong aklat na ito ibinigay sa atin ng Ama. Hindi lamang po para buklatin natin at malaman natin. Kaya nga sabi ni Jesus, if you know these things, but He didn't stop there. Hindi niya sinabing, pag nalaman mo ang mga bagay na ito, hindi siya tumigil doon. And you do them. That is the time that you will experience the blessings from this book. At alam po ninyo mga kapatid, ang Biblia, let me emphatically say it this morning. This book was given by God not just to be understood. Ang aklat pong ito ay ibinigay ng Diyos, hindi lamang po para maintindihan natin. Kapag ka naintindihan mo ang Biblia, hindi po doon nagtatapos ang kwento ng buhay Kristiyano. Sapagkat ang disenyo ng Diyos ay hindi lamang maintindihan ng Biblia, kundi maranasan natin ang Biblia.
Because there are so many things about this book that you will never understand, fully understand, unless you experience them. Let me begin with salvation. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in Him will not perish, but will have everlasting life." Kahit mabasa mo yon, kahit maintindihan mo yung simpleng verse na yon, hindi mo po lubusan yung mauunawaan unless gagawin mo yon. Kapag ang isang tao narinig niya ang John 3:16, naintindihan niya ang John 3:16, hindi doon nagtatapos yon. Ang sabi doon, that whosoever believes, responds, obey, that's the time that a person experience eternal life. Why? Because this book, this word is not just meant to be understood, it's meant to be applied, and it's meant to be experienced. Kaya sa taon po ng year 2026, nagtatanong ka ba sa sarili mo, ang taong 2026 po ba ay magiging maswerte, pinagpalang taon sa aking buhay? Maraming ganyan ang tanong ng tao kapag pumapasok ang taon, ang bagong taon, di ba? Ang taon bang ito ay magiging mapalad ba sa akin? So ganoon ang tanong ng mga Kristiyano. Ito po yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo. If you want the year 2026 to be a blessed year, know the Word of God, apply or do the Word of God, and Jesus assured us this will be a blessed year. Everybody say, praise the Lord. Yan. So aking pong title ng ating message sa umagang ito, bakit tumatalon yung ating... Ayan. Ang title po ng ating message sa umagang ito, the centrality of the Word of God, from the Word to the walk. And this is about obedience and what the Bible says about obeying the Word of God. When Jesus said, if you do these things, blessed are you. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoong Yesus na pinagpala ka kapag ka ginawa mo ang mga bagay na ito? Number one reason is this. When you know the Word of God and obey the Word of God or do the Word of God, first blessing that you receive is this. You receive God's affection. You receive God's affection. Mararanasan mo ang higit na malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. John chapter 14, Jesus said, "If anyone loves me," ganda, di ba? "If anyone loves me, he will keep my word." Alam po ninyo, ang sukatan ng ating Panginoong Yesus, pagdating po sa pag-ibig sa Kanya, ay hindi yung gaano kakadala sa church, hindi sa kung ano yung sinasamahan mong church, kundi ang sabi ng salita ng ating Panginoong Yesus, siya na nagmamahal sa akin, kung ang isang tao'y tunay na nagmamahal sa akin, ang basihan po nun ay kung yung taong yun ay tumutupad sa kanyang salita. Now, meron po siyang karugtugan. Sabi niya, if anyone loves me, he will keep my word. May kasunod po. And my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Ang ganda, hindi po ba? Kapag ang isang tao daw ay sumunod sa ay alam niya ang salita ng Panginoon, minahal niya si Jesus, at sumunod sa Panginoon, ang unang-una nating mararanasan, yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, yung pag-ibig ng ating Ama, at ang sabi niya, and we will make our home with Him. Tanungin kita, kapatid, do you want to feel and do you want to experience the closeness of God in your life? Gusto mo bang maranasan na ang Diyos ay malapit sa iyong buhay? Pakisabi nga pong amen. Amen? Amen? Kung nais nating maranasan ang pagiging malapit ng Diyos sa ating buhay, ito po ang sikreto. Sabi niya, love Jesus, keep His word. At kapag tinupad mo ang salita ng Panginoon, kusang ang Ama
ay lalapit sa iyo. At mararanasan mo na ang Diyos ay at home sa iyong buhay. Alam niyo mga kapatid ko, kung tatanungin ninyo, hindi mo kinakailangan hanapin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay natatagpuan sa kanyang salita. When you read this word, and when you obey this word, God Himself, ang sabi ng Bible, will make your heart, your life, His home. Everybody say amen. May panahon po sa ating Panginoong Jesucristo na si Jesus ay hinahanap ng kanyang nanay at ng kanyang mga kapatid. Siguro gumagabi na nung panahon na yon, siguro naususan si Jesus na bumili siguro ng toyo dahil may lulutuin si Maria. Pero medyo madilim na, hindi pa bumabalik si Jesus. Kaya ipinahanap po si Jesus sa kanyang mga kapatid. Ang sabi doon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina. Siguro yung kanyang ina ay medyo aligaga na. At naghintay sila sa labas at ibig siyang makausap. Verse 47, may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Hinahanap siya ng kanyang nanay at yung kanyang mga kapatid. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Sino ang tinuro ni Jesus? Verse 49, tinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at aking mga kapatid. Then, pinaliwanag niya sa verse 50, sapagkat sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, ang siya kong ina at aking mga kapatid. Anong ibig diyan sabihin ng ating Panginoong Yesus? Sino ba rito ang close kay Lord? Sino rito ang merong connection totoo sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung tumutupad ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, yun ang totoong mayroong kaugnayan sa akin. Do you want to experience genuine relationship, close relationship, significant relationship with Jesus and the Father and God in year 2026? My challenge to you is this: know the Word of God, obey the Word of God. That is how we would be able to experience significant relationship with God. Everybody say amen. Amen ba mga kapatid? I don't know kung naitanong ko na po sa inyo to, pero ito po ay napakagandang tanong. Sabi niya, there is a big difference between knowing the Word of God from knowing the God of the Word. Tanungin ko po kayo, saan sa dalawang statement na yan ang mas tama? Knowing the Word of God or knowing the God of the Word? Sino po ron sa first part, knowing the Word of God? Yan ang mas tama po. Pakitaas ang kamay. Doon sa pangalawa, knowing the God of the Word. Pakitaas ang kamay. Ayan, meron po ilang nagtaas. Doon po sa wala po kong idea kung ano ang pipiliin ko. Yan. There is a big difference between knowing the Word of God from knowing the God of the Word. Pareho pong tama yan. Pero when it comes to significance and priority, yung second statement ang masigit na dapat. Okay? Pwedeng malaman ng tao ang detalye ng Biblia. At maraming nakakaalam sa mundong ito ng detalye ng Biblia. Tama po ba? Napakaraming tao na matalino sa Biblia. Pero alam niyo mga kapatid, ang pursuit ng isang tunay na Kristiyano ay hindi lamang makilala yung Biblia, pero higit sa lahat, makilala yung Diyos ng Biblia. Amen? Because the reason why God gave us His Word is not for us to know His Word, but for us to know the God who created the Word. Amen? Na matapos nating malaman yung salita ng Diyos, ang mangyayari sa tao ay ganito, Panginoon, alam ko na kung paano akong lalapit at alam ko na kung paano akong susunod sa iyo. Amen? Para po yung love letter ng magjowa. Di ba? Anong mas mahalaga? Yung love letter o yung jowa?
Ay, yung love letter na lang, Pastor. Kasi yung jowa pwedeng mawala. Yung love letter pwedeng maiwanan. Ganun ho ba? Ano ang mas mahalaga? Pag binasa mo yung love letter nung taong mahal mo, pwede mo ba ang ganda nung letter, ang ganda nung sulat, ang ganda nung message. Nakakakilig naman yung nabasa ko. Ganun ho ba? Hindi, matapos mong mabasa yung letter, yung message, yung chat, yung PM kung ano man yon. Babalik ka dun sa taong mahal mo at sasabihin mong, ang ganda ng mensahe. Hindi ako na-inlove dun sa letter, na-inlove ako dun sa sumulat ng letter. Tama ba mga kapatid? Ganun din ang Biblia. Binigay ng Diyos ang Biblia, hindi para ma-inlove ka sa Biblia, bagamat tama yun. Dapat talaga tayong ma-inlove sa Biblia. But at the end of it all, the ultimate purpose of the Bible is for the reader to go back to the origin of the word and say, Lord, now I know you. Now I follow you. Now I love you. Everybody say amen. Yan. Sa 1 John chapter 2 verse 5, ang sabi doon, whoever keeps his word, the word keeps mean obey. Whoever obeys his word, in him truly the love of God is perfected. And by this, we know that we are in Him. Siya na tumutupad ng kanyang salita. Katotohanan na ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging sakdal sa Kanya. Kailan daw po nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa isang Kristiyano? Hindi kapag ito'y nabasa mo. Pwede. Pero hindi po doon nagtatapos. Kapag ito ay tinupad mo. Doon mo ngayon mararanasan. Totoo pala, perfect pala ang pag-ibig ng Panginoon. At kapag ginawa mo ang kanyang salita, doon mo ngayon malalaman, ikaw ay nasa sa kanya. At siya ay sumasa iyo. Everybody say amen. Amen. Okay, hindi ko na po parang mali yata yung relo ninyo, ano? Alas 4 pa lang ng madaling araw doon. Alas 10 tayo, alas 11 tayo matatapos. So meron pa akong 6 na oras mahigit. Yan, biro lang po. Amen. So, secondly, ayan, not only we gain the Lord's affection, but we also gain the Lord's approval. Pakasabi nga pong the Lord's approval. Ayan. Sabi ng Panginoon, if anyone serves me, he must follow me. Let's stop there. Alam po ninyo ang paglilingkod sa Panginoong Yesus ay ang pagsunod sa Kanya. Kasi iniisip natin ang paglilingkod sa Panginoon ay pag-attend sa church, pagbibigay, paglilinis, pag-attend ng praise and worship, pagtayo, pag-attend sa Bible study, pagiging Bible study leader. Okay? Maganda po yon. Those are what we call expressions of service. Gets po ninyo? But when it comes to serving, ito po ang pinakakumpletong definition ni Jesus Christ. Sabi niya, if anyone serves me, he must follow me. Gets po ninyo? Yung pong pagtatrabaho sa church, maganda po yan, ipagpatuloy ninyo. Tama yan. But let us never forget that serving according to Jesus is not just these things. It's about following Him. Meron pong isang worship team, ang sabi niya, ang kanilang motto is, no praying, no praying, no playing. No pray, no play. Ibig sabihin, pag worship team ka, hindi ka magpe-play pag hindi ka nag-pray. Gets nyo? Bakit? Kasi it's not about the playing, but it is about the praying, which is the connection to Jesus Christ that really matters. Amen? Kaya nga sabi niya rito, if anyone serves me, kung naglilingkod ka na, hindi pa yun yung talagang definition. Ang sabi ni Jesus, if anyone serves me, he must follow me. Tama po yung sabi ni Pastor Warren Wiersbe. Ang sabi niya, many Christians are busy serving in the kingdom, but they are too busy to know the King. Right? Marami daw po mga mananampalataya,
Busy sila sa sa paglilingkod sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, na hindi nila masyadong kilala yung hari. Okay? The kingdom of God is not about the activities. It's about the king of the kingdom or the Lord of the kingdom. Amen? That's why Jesus said, anyone who serves me must follow me, must obey me. Where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Or the Father will bring approval to my servant. Alam po ninyo ang approval sa panahon natin ngayon, napaka-powerful yan. Yan. Alam niyo ba yung symbol na yan? Sa panahon natin ngayon, talagang very powerful yan. Nakabasa na po ba kayo ng mga taong gumawa ng mga kasindak-sindak na mga bagay para lang makakuha niyan? Ang daming ganyan, di ba? Recently, may napanood po ko sa national news, pero sa US ito, merong isang babae. I think nasa vacation sila. Nasa isang yate sila. I think nasa yate o isang boat. Marami pong mga umiikot na mga shark doon sa boat nila. Okay? Di ang gandang pagkakataon para kumuha ng picture o ng mag-video. Tama ba? Kasi ang ganda ng itsura ng mga shark. So, pag pinicturan mo naman, parang dry lang. Dami namang mga picture ng mga shark. Di ba? So, ang gagawin mo, para maganda, magsiselfie ka kung di mo magbibideo ka. Tama? Pero kung magbibideo ka na, ang layo naman ng shark, parang hindi rin masyadong interesting. Kaya kung magsiselfie ka at magbibideo ka, abay, ilapit-lapit mo na para kitang-kita talaga yung shark doon. Hindi yata siya natuwa na mag-selfie lang at yung background yung nasa. Talaga namang inilapit niya yung kanyang sarili doon sa shark. At alam po niyo nangyari? Of course, sa sobrang lapit niya, sinakmal siya ngayon ng shark. Mabuti na lang at hindi siya namatay. Pero, hindi ko lang malaman kung kaliwa o kamay, pero yung isa sa mga braso niya ay naputol. Bakit? Bakit gagawin ng tao? At siguro po, marami na sa inyo nakakita na ng mga nag-selfie, nag-video, na halos napahamak na sila. Bakit? Para dyan. Right? Para kapag ka nakakuha ka ng perfect na selfie, daming magla-like sa iyo. Tama ba mga kapatid? Recently, I think it happened like 4 or 5 months ago, yung pumasok yung isang kabataan sa crocodile farm. Napanood niyo ba yun? Nag-selfie siya, pumasok siya doon sa crocodile farm. Hindi siya nakita nung security o nung caretaker. Pumasok siya, nag-selfie siya at hindi pa siya natuwa. Talagang lumapit pa talaga siya roon sa may crocodile. Sinakmal ng Pilipino yon. Sinakmal ng crocodile yung isa sa mga legs at hinila siya doon sa tubig. Matagal. Siguro kung ilang oras siya bago na-rescue. Mabuti na lang hindi namatay. Di ba? Bakit? Para saan yun? Para dyan. Tayo po ay nabubuhay sa kapanahunan na ang tao ay uhaw na uhaw sa senyales na yan. People are seeking for thumbs up because they are seeking for approval. Tama ba? At magpapakamatay ang maraming tao. Maraming tao ang gagawa ng kagulat-gulat, kahindik-hindik. May mga tao pang maghuhubad para lang makakuha ng maraming ganyan. May mga tao pang i-compromise ang ibang tao, makakuha lang ng ganyan. Bakit po ba? Meron pong isang pag-aaral o isang tanong, why do people seek approval and validation in projecting their image in the social media? Ito pong sagot. By showcasing achievements and status symbols, individuals can bolster their self-worth. Mahalaga ka ngayon. And validate their own sense of accomplishments. Moreover, the approval and admiration received from others serve as external affirmation, reinforcing self-perception. Ang daming nag-approve sa akin. Mahalaga ako, pogi ako, magaling ako, mayaman ako, special ako. Hindi ko sinasabing lahat yan masama, okay? Now, next question. What is harmful about seeking validation from social media? Ano ho ba ang masama dito?
Sabi po ng mga eksperto, by constantly comparing themselves to apparently perfect lives. Diba ganyan naman yung gusto ipakita ng mga vlogger, content creators, right? Nalin, ganda ng buhay ko. Mas gwapo ako kaysa sa'yo. Mas makinis ako kaysa sa'yo. Mas sexy ako sa'yo. Mas mayaman ako kaysa sa'yo. Mas achieve ako kaysa sa'yo. And I am now living the perfect life that you should desire of. Di ba, mainggit ka sa akin. Bakit? Kasi ganito buhay ko. Ikaw naman, titingin ka, sasabihin mo, titignan mo yung sarili mo sa salamin. Tama siya. Tama ba? Pag sinabi niya, oh, sexy ko, tapos titignan mo yung sarili mo. Layo namin dalawa. Right? Kuhanin niyo mga kapatid. Kuhanin po ng mga kapatid. Now, what is wrong? Sabi niya, social media users' self-confidence is lacking and can become more anxious or depressed over what others seem to have and what they seem don't. Diba? The problem is this. Laging merong vlogger, laging merong content creator na mas higit na magaling, mas mayaman, mas sexy, mas tagumpay, and so forth and so on. Right? Kaya pag doon natin hinanap yung ating word, kaya maraming mga tao magpapakamatay, makakuha lang ng ganun. Bakit? Kasi, lalabas doon, ikaw yung magaling. Consequently, we may lose sight of our own value and strength if we are dependent on the approval from others for our well-being and we do not receive it. We become anxious and even insecure. Kaya ang malaking tanong mga kapatid, nakita ng kaaway, na isa sa pinakamalaking pagkauhaw ng tao ay yung tinatawag nating approval. Right? And what the enemy now suggests is now you measure your personal self-worth according to how the world sees it. At kapag ka ganun ang naging sukatan mo, kapatid, nako, it's either malulungkot ka or magiging bitter ka. Kung hindi man, magkakaroon ka ng pride. Right? Dahil laging mayroong taong mas guwapo ako kaysa sa kanila. You'll become vain. Laging mayroong mga taong mas pangit ang sasakyan kumpara sa modelong kotse ko. I may become vain. But at the same time, on the other end, pwede kong sabihin, laging may mga taong mas guwapo at mas matagumpay kaysa sa akin. At pag dinaanan ako ng isang bagong modelong kotse, sasabihin kong, ang luma na ng sasakyan ko. Diba? I may become bitter. That is the problem. Pero ang dapat pong kaya, alam nyo bakit tayo merong ganong klaseng desire? You might be asking. Alam ng kaaway kasi yun eh. Meron tayong ganong desire. The desire for recognition. The desire for significance. Alam nyo kung bakit? Sapagkat ginawa tayo ng Diyos na ganun. And it is a blessing. Everybody say amen. Totoo, Pastor, it's a blessing. It is a blessing. So that you may know that from Him and through Him and for Him and the glory is for Him forever. Upang malaman mo na ang self-worth mo talaga, na ang significance ng buhay mo, hindi sa sukatan ng mundo, kundi doon sa lumikha sa atin. Everybody say amen. Kaya kung ano ka ngayon, kung ano ang tingin mo ngayon sa salamin, at kung ano sa tingin mo ang iyong buhay, ang sabi ng salita ng Panginoon, yun ay galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, at yun ay para sa kaluwalhatian niya. Everybody say amen. Kaya kapag sinukat mo, kapatid, ang self-worth mo, ayon sa pagtingin sa iyo ng Diyos, doon mo ngayon nalalaman, ako pala ay maganda sa paningin ng Panginoon. Ako pala ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. At higit sa lahat, alam niyo mga kapatid, ako pala ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit sino ako. Everybody say amen.
Ayan, andyan pa kayo mga kapatid. 2 points pa lang po tayo. Medyo marami-rami pa yung biyahe natin. Pakitapik nga yung katabi mo at pakisabi sa kanyang, okay ka lang. Ayan. Minsan lang naman ako invite ni Brother Ira eh. Baka sunod na invite sa akin ni Brother Ira sa December na ulit. Kasi ganun yung relasyon namin dalawa. Ayan. Sa December niya ako naalala tapos, ayan. Kaya baka sa December na ulit ito maulit. Biro lang, Brother Ira. Ano po. Number 3. Ayan. We gain the Lord's assistance, yung pagsama ng Diyos sa atin. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, ang sabi ron, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Tagalog po, sapagkat ang Diyos, ang alin, ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kapag ating pong tinutupad ang mabuting kalooban ng Diyos, ano pong nangyayari? Ang Diyos kumikilos po sa ating buhay. Sabi sa may Philippians chapter 4, pag minove po ninyo yung chapter niyan, I can do all things through Christ who gives me strength. Yung salita po dong all things, it doesn't refer to all or everything. That word all things only refer to the purpose of God. God has a purpose for your life. No matter how high that purpose is, you will be able to achieve that simply because God will work for you so that you will be able to achieve His purpose. Everybody say amen. So when we seek the Word of God and when we seek to obey the Word of God, what happens? God empowers us. Everybody say amen. Ang Diyos, siya ang mag-empower sa ating buhay. Not only the Lord's assistance, but also the Lord's abundance. Yan. Ang kasaganahan mula sa Panginoon. Ang sabi niya, Matthew chapter 6, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen? Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong is, ano yung kaharian ng Diyos na yan? Marami po yung ibig sabihin sa Biblia. But let me mention to you a word, the kingdom of God in connection to believers. Sabi po sa may Luke chapter 17 verse 21, for indeed, the kingdom of God is, asan daw pong paghahari ng Diyos? Asan daw po? Paghahari ng Diyos sa atin ay nasa sa atin. Balikan natin yon. Seek first the kingdom of God. Saan ko hahanapin po yung kingdom ng Panginoon? Ang sabi sa may Luke chapter 17, the kingdom of God is within you. Kaya nga tama yung pagkakatranslate ng Tagalog. Kaya pagsikapan ninyong kayo'y pagharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung paghaharing yon, nasa atin na bilang mananampalataya. That kingdom of God is within you. Ang tanong ay ito, paano yung kingdom ng Panginoon ay nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano? 1 Thessalonians chapter 1, verse 12 and 13. Tingnan po ninyo, the connection of the kingdom of God in us and how this kingdom is being brought to fulfillment. Verse 12, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into His kingdom and glory. Tinawag ka daw sa kaharian ng Diyos. Paano kang tinawag sa kaharian ng Diyos? Verse 13, we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God, which you have heard from us. Ano po ang koneksyon? Yung paghahari ng Diyos ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tinawag kayo sa paghahari ng Diyos. Kailan? When you received the Word of God. Now, balikan po natin yung Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God. Asan yun? Nasa sa atin. How do we seek the kingdom of God? 1 Thessalonians chapter 2. We seek the kingdom of God when we receive the word of God. Everybody say amen. Seek first the kingdom of God, that is seeking the word of God. And all these blessings, all these things
shall be added unto you. Kung ngayong taong 2026 ay naghahanap ka, ano nga ba ang sikreto ng pagpapala? Yan. Ang gagawin mo, yung kama mo, ihaharap mo sa tabi ng bintana. Paggising mo sa mo, bubuksan mo yung pinto at sasabihin mo, power! Yan. Pagkatapos, yung salamin, ihaharap mo doon sa may bandang norte sapagkat doon tumatama ang swerte. Yan. Yan ba? Asiguraduhin mo na yung taas ng pintuan ng bahay mo, lalagyan mo ng mga kulantro. May kulantro pa ba ngayon? Ha? Alam niyo ba yung kulantro? Yung ano ba yan? Gusto ko nakalimutan ko na rin ba? Yan. Para yung kulantro, butil-butil yan eh. Para maraming papasok na barya sa loob. Yung bang pintuan ng church nilagay yung bread ng kulantro. Yan. Para maraming butil-butil na mga barya ng pagpapala na papasok dito. Ganun to ba yun? Hindi, ang sabi ng salita ng Panginoon, seek first the kingdom of God. What is the kingdom of God? The kingdom of God is when we receive His word. Amen. And the Bible says, and all these things shall be added unto you. Everybody say, praise the Lord. Last na po mga kapatid. Yeah, kaya pakitapik mo yung kapatid mo. Yan. Kapit na. Last na to. Yan. What do we gain? The Lord's assurance. The Word of God provides us with the assurance of God. In the book of Psalms, ang sabi, Psalm 119, verse 165. The Bible says, sabi nga po, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Dalawang bagay po. Tatlong bagay. Great peace. Pakasabi nga great peace. Hindi po green peace. Okay? Ang sabi, great peace. Yan. Ano daw ang klase ng kapayapaang ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak? Great peace. Dakilang kapayapaan. Para kanino? For those who love the law of God. Pag minahal mo ang salita ng Panginoon at ito ay naging bahagi ng iyong buhay mo, ang sabi ng salita ng Panginoon, kampante ka. Tiyak ka. Bakit meron kang katiyakan? Nalin na meron kang kapayapaan. Bakit po merong peace? Kasi meron kang kapayapaan. And then ang promise ay ganito, and nothing can make them stumble. Walang anumang sa kanila ay maaring magpatisod. Ayan. Sa taong ito, sino kaya dito? O ilan kaya sa atin dito ang matitisod sa mga bagay ng buhay? Uy, asa na si sister? Ay, wala na, di na nag-church. Bakit? Na-offend kasi kay Kwan eh. Sinabihan siya na Kwan, pangit naman ang kulay mo. Yan. Kulay ng damit mo. Yan. Sana si brother? Yan, di ba? Hindi ko na nakikita. Bakit? Eh kasi nung nagbigay ng electric pan, hindi na-recognize eh. Yan. Natisod tuloy. Diba? Asa na si kapatid na ganito? Ewan ko ba? Magmula nung nagkaroon ng trabaho, hindi mo na makita sa church. Dati-rati nung walang trabaho, Lord, yan, bigyan mo akong trabaho. Busy sa church kasi walang trabaho. Ngayon, busy sa trabaho, wala na kay Lord. Di ba? Asa na si ganito? Ay wala na. Natisod na. Kasi ang dami mga pinagdaanan. Nangyayari po yan mga kapatid. Bakit po natin sinasabi yan? Hindi po para insultuhin yung mga kapatiran natin dumaan sa ganon. Who knows, baka mamaya ako, kung hindi man ikaw, ang pagdaanan din ng mga bagay na yan. Bakit ko po yung sinasabi? Hindi po para mainsulto yung mga taong maalala natin. Pero sinasabi natin yan sapagkat yan ay parte ng buhay Kristiyano. Darating ang iba't ibang panahon sa taong ito. May panahong masaya, may panahong malungkot. May panahong sagana, may panahon din namang parang kulang. May panahong maaraw, meron ding maulan. May panahong maganda, pero meron ding panahong tag-unos. Pero ang malaking question na ito, mananatili ka bang nakatayo kay Lord?
Pagpasok ba ng susunod na taon, year 2027, masaya ka bang nakatindig kang magsasabing, Panginoon, nandito pa rin ako para sa iyo? O ikaw ba yung tipo na magsasabing, Lord, Diyos ko, muntik na akong hindi nakarating ng 2027. Halos hindi ko na naitawid. Yan. O kung hindi man, hindi mo na maalala si Lord. Pero meron pong assurance ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, those who love your law, they have their peace. Meron silang katiyakan na kahit anong darating sa buhay na ito, nothing can make them stumble. Not because the world is perfect. Not because the Christian life is ideal. But simply because the Word of God is the key so that our Christian life will be able to remain standing strong. Everybody say amen. Ang aking pong panalangin na sana sa FBCF. Ganda na nga nung church, ang ganda na nga, di ba? Kaunting dagdag, pero malaking epekto, di ba? Siguro pagkaya na napinturahan na, di ba? Nadagdag pa yung mga ibang mga pagpapaayos-ayos dyan. Ganda na po ng inyo pong lugar sambahan. Yan. Pag may aircon, na-invite nyo ako ulit, ha? Joke lang po. Kanina kasi nakasarado eh. Sabi ko, uy, naka-aircon na yata yung church. Yan. Air continuous pala. Ayun po. Pero maganda. Sabi ko, magandang, alam niyo po kung bakit ko binati? Kasi kaprasong effort. Di po ba? Pero malaki ang kanyang effect. So, yung mga contribution natin, suporta natin, kung sino man yung nagpintura dyan, di ba? Kasama na nung nagbigay pambili ng pintura. Kaprasong bagay, pero ang laki ng kanyang idinadagdag. Ano po? So, ganun din po mga kapatid, pagtulong-tulungan natin tong gawain na to. Hindi ibig sabihin na pag nagtulong-tulong tayo, wala nang problema ang church. Pero pag nagtulong-tulong tayo at kumapit tayo sa salita ng Diyos, patuloy ang pag-usad ng gawain ng Diyos. Amen? Amen. So, obedience and the Bible, from word to walk. What do we gain? Number one is we gain the Lord's affection. Gusto mong maranasan ang pag-ibig ni Lord sa taong 2026? Know and obey His word. The Lord's approval. God will give your life significance. The Lord's assistance and empowerment. The Lord's abundance and supply. And lastly, the Lord's assurance. So sa year 2026, God bless po sa family ng FBCF. Pagpalain kayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's all pray. We thank you, Heavenly Father, for your word. We thank you that Jesus said, if you know these things, He is referring to your word, to your message, the word of God. If you know these things, you do them and you are blessed. Kami po ay naghahanap kung paanong pagpapalain sa 2026. At salamat sa inyong salita sapagkat ito ang nagsasabi sa aming, ito ang daan, ang paraan, ang susi, ang recipe sa pinagpalang taon. That when we continuously seek your word and abide and do your word, by your grace fulfill your purpose in our lives, we in return reap a blessed life together. Yun po ang prayer ko rin sa church na ito, Panginoon. Na habang sila ay maglalakbay sa mahabang 2026, we are praying that may it be that your word will be the centrality of the message, the heart, the life of First Baptist Christian Fellowship. And when we do that, when we continuously fulfill that, life is not perfect, but we know that we possess great peace, great assurance, and nothing will be able to make us stumble, Panginoon, because we are in you. Salamat po. Bless the church. Bless the families. Bless the brethren together. Sana sa pagdadaan pa ng buwan, iba't ibang sitwasyon ng buhay, nawa magsama-sama silang tuloy, masayang naglilingkod sa iyo, anuman ang panahon na aming pinagdaraanan. Makita nila ng buhay sa iyo
at pagsunod sa iyong salita ang centrality ng buhay Kristiyano. Salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat po ng marami. God bless you mga kapatid.